Nagpapasalamat din ako sa mga taong nakaka-appreciate sa akin, sa pamilya ko, sa mga kakilala ko at sa mga kaibigan ko. Ano. Sa mga kabayan, kung makikita nyo, di ba, ito yung itsura ng Marlborough Castle after World War II, di ba? So talagang damage siya. Sobrang na-destroy siya nung mga panahon ng World War II, mga kabayan. Kaya ito na yung itsura niya ngayon, kung makikita nyo sa likodan ko. So maglalakad-lakad ako going there para masilayan nyo yung talagang haba nitong castle na to, mga kabayan. So sobrang laki niya. Lahat ng nakikita nyo parang orange ay bricks yan, mga kabayan. Hindi ko talaga alam din yung tunay na istorya nitong castle na to. Pero kung titingnan ko sa mga idea ko at sa mga naririnig ko rin sa mga kaibigan ko, sa mga nababasa ko sa article, ay talagang makikita nyo tong castle na to ay talaga namang makasaysayan ito dito sa Poland. Kaya naman tinagurian din itong pinakang malaking castle sa buong Europa, mga kabayan, at sa buong mundo. So pinakamalaking castle siya na break sa buong Europe at pinakamalaking castle sa buong mundo, mga kabayan. So pupunta ako doon, iikutin ko lang itong gilid ng castle para masilayan nyo na rin, diba? So masisilayan nyo kung paano talaga siya binuo ng mga panahong century pa, diba? So kung makikita nyo, nakaka-amaze yung paggawa nila dito, kasi wala pang masyadong makinarya ng mga panahon na yon. Pero kung makikita nyo sa history talaga ng Poland, at kung iisipin ko rin paano nila ginawa itong ganitong structure, diba? Kaya kung iisipin natin, kung makikita nyo sa mga video ko, ng mga panahon ng century, wala pang makinarya, pero naitayo nila itong ganitong castle, diba? Kaya naman nakaka-amaze din yung talagang history dito sa Poland. Lahat ng makikita nyo ay talagang makasaysayan ito sa history ng Poland, mga kabayan. At history ng syudad na to. Kaya naman maganda balik-balikan yung mga ganitong tourist attraction dito sa Poland or dito sa bawat city na pinupuntahan ko, ay talagang binabalik-balikan ko kada season or kada taon. Kasi gusto ko talagang i-refresh lahat yung mga natutunan ko sa bawat araw na binabalik-balikan ko tong mga syudad na to. Ay gusto kong buuin pa yung mga kaalaman ko. So napakalaki niyan ng syudad na to, or ng castle na to pala, diba? Or syudad to. Ito kasi yung pinakang center din dito. Kung makikita nyo, diba? So, kung i-imagine natin yung mga movie na napapanood natin ng mga panahon ng kabataan natin at ng yung kasipagan natin ng panonood ng mga panahon na yon. So, imagine, nung mga panahon ng ating pagiging teenager, panahon ng ating pag-aaral pa lamang, ay masisilayan talaga natin sa libro lang, sa TV, or mababasa lang natin sa isang book, mga kabayan. So yan, pagmasdan ninyo yung laki at ganda ng
Marlborough Castle, mga kabayan. So talaga namang nakaka-amaze din. Hindi ko alam kung paano i-explain, pero sa totoo lang na-amaze talaga ako sa structure, kung paano nila binuo ito, di ba? Ito, papasok ako sa gate, kung makikita nyo. So ito yung gate. So makikita nyo, di ba? Ayan, feeling ko pumasok ako sa gate ng mga panahon ng century. Paano nila sinara. So di ba, ayan. So, ganito, sasara nila yan. Baka may magalit sa akin. Di ba? Di ba, andito pa rin yung kalakihan ng itong castle na to. So, yung labas na yan, parang fencing lang, bakod. Pero ito talaga yung pinakang buo ng castle. Kung makikita nyo naman, di ba? Sobrang laki niya. Doon pa yung simbahan ng Saint Mary, kung saan nandun yung litrato ni Mama Mary, mga kabayan. Kaya naman makaka-amaze, di ba? Paano nila naitayo ito noong mga panahon ng century, di ba? Kung iisipin ninyo, wala pang masyadong makinarya noong mga panahon na yon. Ganito talaga mamuhay yung mga Polish ng mga panahon ng century, kasi meron ditong king and queen. Kung tutuusin sa history ng Europe, siguro dito sa Poland yung pinakang maganda yung mga castle, mga kabayan. Kaya masasabi kong ang Poland talaga ang naninirahan or namumuhay ng mga panahon ng century, katulad ng mga king and queen, mga royal. So kaya naman parang ini-imagine ko lang din yung ganda ng syudad or ng castle na to, mga kabayan. So yung entrance dito kaspas, pero hindi ako papasok kasi nga bawal daw sa ngayon. Siguro merong nag-arkila ng mga taga-gobyerno na nasa loob ng castle na to. Kailangan ko pang maghintay ng 2 oras or ng 1 oras bago ako makapasok. So inisip ko, hindi na lang, gagawin ko na lang muna ng video dito sa labas. So makikita nyo talaga yung buo niya. So dito, di ba? Tapos iikutin ko lang papunta doon. So makikita nyo talaga. So di ba, yan yung buo ng castle. So kung makikita nyo, yun. Di ba? Yung mga, imagine yung sa movie na pinapanood natin na mga nagpapanaan. Di ba, yung nagsisigawan. Turn the hole! So yan, imagine nyo yun, yung mga ganong movie, di ba? So napakaganda. I-imagine nyo yung mga ganong movie, katulad ng Alexander the Great. Ano pa ba yung mga castle na movie? Katulad ng Troy, yung mga naglalabanan sila, pero may mga castle. So, ito, in reality, nakita ko na yung mga castle. Dito sa Poland, ang pinakang maraming castle sa buong mundo, guys. Iba't ibang size, iba't ibang design. Pero of course, patilos lahat. May mga patilos. Kasi sumisimbolo rin ito sa pagiging Catholic nila, mga kabayan. Kaya't kung may mga oras at panahon kayo, pasyalan nyo itong Marlborough Castle, sa pinakamalaking castle sa buong mundo. At isa rin sa pinakamalaking castle na bricks sa buong Europa. So nabuo itong castle na to noong mga panahon pa ng century or 14th century, mga kabayan. So ayon sa UNESCO, so tinaguri ang pinakamalaking castle na bricks ito sa buong Europa. Kung makikita nyo naman talaga yung structure nitong building na to, ay napakalaki niya. So aking iniisip din kung paano nila ito ginawa noong mga panahon ng century, di ba? Kasi wala pang masyadong makinarya noong mga panahon na yon. At kung makikita nyo, di ba, ito yung daanan talaga ng mga panahon pa ito ng century, mga kabayan. So yung ilog na ito, kung makikita nyo, di ba, praise sa gilid nitong castle na to.
So buo ay makita nyo ice. Kasi malamig ngayon dito sa area na to. Natatakot din ako baka malaglag yung sombrero ko. 'Di ba? So balik tayo doon sa topic natin na castle, mga kabayan. So yun nga. So iniisip ko kung paano nila binuo itong castle na to noong mga panahon pa ng century. Wala pa kasing masyadong makinarya noong mga panahon na yun, di ba? Ayan, kung makikita nyo, sobrang ayos niya. Buong ilog ay maayos. Kaya wrong timing na naman sa paggagawa ko ng vlog dito. Lagi kapag gagawa ako ng vlog, sobrang lamig dito, mahangin. At saka natatakot din ako kasi baka nabalsik yung sombrero ko. Hindi ko alam kung paano ko kukunin. So bye-bye na lang kung tumalsik itong sombrero, 'di ba, mga kabayan. So masaya akong ipakita sa inyo kung may mga oras at panahon kayo para masilayan itong castle na to. So pumunta kayo dito. About 1 hour ito sa Gidangs or 40 minutes sa train siguro. So ito mga kabayan, sulit yung pagpunta ko dito sa Malbork City. Habang andito ako sa baybayin or sa gilid ng Malbork Castle, ano. So medyo humihingi ako ng paumanhin or pasensya dahil hindi maganda yung pagsasalita ako kasi nami-mental block ako, mga kababayan, dahil kung makikita nyo itong ilog na to, nilapitan ko para talagang masilayan nyo. Ayan, di ba? Freeze or ice yung ilog, yung kalakihang ilog dito sa gilid ng Malbork Castle. So ito yung Malbork Castle, ito yung fencing or yung bakod kung tawagin dito, di ba? So imagine niyo nung mga panahon ng 13th century or 14th century. So ayan, diba dyan yung namamana. Kung imagine natin doon sa mga movie, talagang yung mga pana doon sa movie, o parang hindi imagine ko ngayon, diba? So ayan, nakikita ko na ngayon actual. So masasabi ko rin mapalad ako. So salamat sa may kapal dahil pinahintulutan ako makapunta dito sa Poland at para na rin masilayan ko itong Poland at iba't ibang klase ng castle dito sa Poland, mga kababayan, ano. So nagpapasalamat din ako sa, of course, sa gobyerno natin. Binigyan nila ako ng pahintulot para makapunta dito sa Poland. Nagpapasalamat din ako sa mga taong nakaka-appreciate sa akin, sa pamilya ko, sa mga kakilala ko at sa mga kaibigan ko, ano. Patuloy akong gagawa ng video para i-dokumento ko yung buhay ko dito sa Poland, mga kababayan, at ipakita sa inyo yung ganda na rin ng Poland. So sinasabi ko nga sa inyo, ang Poland ay napakalinis at safe na bansa, ano, mga kababayan. So kung makikita nyo naman, diba, malaya akong nakakapagpahayag ng aking saloobin, ng aking opinion about dito sa bansang Poland. So malaya ninyo ring nakikita yung mga pangyayari dito sa Poland sa pamamagitan ng paggawa ko ng video. Walang masyadong edit yan, mga kababayan. Ang tangay ko lang nilalagay dyan ay yung mga title, kung ano yung mga numero na mga nilalagay ko lang, 'di ba? Yun lang naman yung nilalagay ko. Nandito pa rin ako sa gilid, kung makikita nyo, 'di ba? So ayan. Yan yung fencing ng Malbork Castle or yung tinatawag nating bricks. So isa sa pinakang malaking castle na bricks ang Malbork Castle, mga kababayan. So tuloy-tuloy lang ako sa aking lalakad dito. So tatawid ako dun sa kabila. Medyo malamig, kung makikita nyo yung dinadaanan ko, diba, mas snow. So ito, at yung kabilang gilid ay maayos din, mga kababayan. Kaya naman
hindi maganda yung timing ko ngayon. Kasi nais ko lang naman talagang ipakita yung ganda nitong lugar ng Malbork din. At ganda nitong castle na Malbork, mga kababayan, ano. So sana ay masaya at na-appreciate ninyo itong mga pinagagagawa ko. Kasi ako, sa pakiramdam ko, nilalamig talaga ako. So aakyat na ako dito. Ito yung kabilang bahagi nitong Malbork Castle, mga kababayan. Ang makikita ninyo ay yan, ipapakita ko sa inyo. Ipapahaba ko sa kasama ko. So yan, makikita nyo, diba? Medyo delikado yung daanan. Medyo delikado. Pinasahan ko para maipasilip sa inyo. Kasi maayos pa. Yung kabilang bahagi, yung makikita nyo sa rin itong castle na ito. Ito. Ito ko dito. Kabilang bahagi na itong castle. Atensya lang kayo kasi medyo long timing na naman itong season. Dahil winter season, kailangan ko pumunta dito para masilayan nyo ito. Diba? Ayan. So, kung makikita nyo, ito yung kalakihang bahagi nito Malbork Castle, mga kababayan. So isa sa pinakang malaking castle sa buong mundo. Sa yung malaking castle na brick sa buong Europa, mga kababayan. So welcome dito sa Malbork Castle. Ito, Malbork Castle. Makikita nyo naman, diba? Sobrang luma nyo ng castle nito. Panahon pa ito ng 14th century. Nakamit lang ako. Dahil iniisip ko pa rin. Talaga. Sa mga panahon na ito ay may ganito pa rin dito. May ganito pa rin. At buo pa rin yung structure ng castle. So sabi ko nga sa mga nauna kong video, mga kababayan, dito sa Poland ay pinipreserve talaga nila yung ganda ng bawat building. Luma man yan or bago, pinipreserve nila. Hindi sila basta-basta nagsisira ng structure dito sa Poland. At hindi rin sila basta-basta nagdadagdag. So kailangan pang ipa-approve yan sa government nila. At hindi na-aprobahan, so, sorry, hindi mo pwedeng ituloy yung pangarap mong building. At hindi mo maitatayo yung building na pinapangarap mo. Katulad nung pinakita ko sa inyo, abandoned castle doon sa isang countryside. Hindi na-aprobahan ng gobyerno, yun. Hindi natuloy yung paggagawa. Pero itong castle na to, panahon pa ito ng 14th century. So ayan, kung makikita nyo naman, diba, yung lapag, ayan, yung gilid, yung laki ng castle. So, diba, napakaganda niya, mga kababayan. Na-amaze talaga ako, nagpapasalamat ako dahil nagkaroon ako ng kaibigan na ipasyal niya ako dito. So at least nagkaroon ako ng idea, mga kababayan, about sa ganda ng Poland, ano, at iba't ibang klase ng castle dito sa Poland. So sa mga susunod kong video, abangan ninyo, marami pa akong castle na ipapakita sa inyo, mga kababayan, ano. So hindi lang itong Malbork Castle ang ipapakita ko sa inyo. Marami pang iba, kahit maliit man o malaking castle, once na mapuntahan ko ay ipapakita ko sa inyo, mga kababayan. So ayan, so hanggang dito na muna siguro yung pagpapakita ko sa inyo dito sa ganda ng Malbork City at ganda ng Malbork Castle, mga kababayan. So tatapusin ko na muna dito yung aking video. So kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiyang
mag-comment sa comment section ng video na to mga kababayan about kung ano yung gusto nyong city na makita. So gagawin ko ng paraan para ipakita sa inyo kung ano yung gustong castle ninyong makita. I-comment lang ninyo sa comment section ng video na to mga kababayan at gagawin ko ng video. So maraming salamat sa mga kababayan kong patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa video ko. Hindi man ganun kaganda, pero of course, thankful pa rin ako mga kababayan dahil sa suporta ninyo at sa walang sawang pag like and comment ninyo mga kababayan. Nasaan man kayong panig ng mundo, ano? So maraming salamat once again and God bless sa inyo mga kababayan.